morning mga kabokals. So kasama ko naman si Ate Glenda. Meron tayong bagong open na property mga kabokals, subdivided lots, residential lots. Dito po sa may Barangay Balasing, Santa Maria, Bulacan. So ito po yung daan tinatahak namin papunta sa property. Kita niyo po, may daan po siyang maayos. And yun nga po, residential area po yung ating pupuntahan. Minimum of 50 square meter cut po. Ang total area po, total laki ng area ay 1 hectare lang 1 hectare lang mga kabokals. Ayan, so tignan natin. Ito po, diretso na yan. Papuntang yan, yung Pulong Buhangin Road. Pulong Buhangin. Oo, diretso na po. Ayan, pag diretso mga kabokals, Pulong Buhangin po yan. Doon na po tayo. Liliko tayo rito. Yan dyan, elementary school. Yun, yung unahan. Elementary school ng... walking distance yung elementary school. Ayun, elementary school mga kabokals. Ayun yung may nagta-traffic na yun. Ayan. Anong to? Santa Maria Elementary School ba yun? Bagong Barrio Elementary School. Ayan. Ito yung papasok na property. Sa ngayon po, rough road pa kasi hindi pa po pinapagawa dahil nga po, developer po yung nito aayos kasi tataasan pa itong road na tatambakan, ito. ayan. Patataasan po kasi ito po kasi ay ni Borland, 45 hectare po kasi ito. 45 hectares. 45 hectare yan, kaya talagang pagagandahin nila ito. So, nakapaligid sa kanya si Borland. Ano ba si Borland? Developer? Developer po siya, housing loan, house and land. Housing developer po si Borland mga kabokal. So nandito rin po siya sa area na to. Kaya ito pong daan na to ay i-develop pa po yan. Ayan So sa ngayon ay rough road pa. Ito talaga yung daan. Ito siya. Ito talaga yung binigay na daan ni Borland papunta doon. Sa ngayon hindi natin mapasok. Dito muna tayo kasi dito may maayos na daanan sa ngayon. Pero yun yung daanan talaga. Ito po yung daan mismo. Ayan. Na binigay na right of way. So ito mga kabokals ay temporary daan pa lang. Meron siyang sariling daan doon sa kabila. Pero ito na mismo yan, daan na kasi na may mga bahayan dito. Ito. Opo. Pero yung para doon sa lote, kung if ever na, yun nga, hindi dito pwede at magkaroon doon ng close, meron po tayong talagang daan. Hindi pa nga lang nasisemento na tulad nito. Kasi pero ganito na magiging itsura nun. Pitol-putol pa rin to Putol-putol pa rin. Talaga totally full. Residential nga rin ito mga kabokal. So, may mga nakatira. Kasi katabihan po nito ay subdivision. Kaya talagang dito po malalaki ang bahay. Ayun maganda ng bahay mga kabokal. Pang rest house po dito. Ayan. Doon po tayo pupunta. Doon tayo pupunta. Sa may baka na yon. Dito tayo. Ayan. Yun, tamo lalaki ng bahay dyan. Sa side na yan. Ito mga kabokal. So itong daan na ito mga kabokal sa ipapaayos pa po yan. Kasi po ito Borland na po yan. Ito Borland na 5 to. hectare po ito. Ito kasama na. Kasama na sa Borland ito. Ito na harap ng Borland ito na mismo. Tapos yung atin doon. Ayun. Ito ay right of way lang ngayon. Nasuro na agad yan. Oo nga no. Oo. Pagka nasuro agad kasi madamo yan nung nakaraan. Maganda para makita nila. Kita agad. Ito na yung entrada. Ano po, right of way. Ito kasi ay Borland. Oo. Dito hindi naman pwede nila sara doon kasi may mga bahay yan. Ayun. Oo. Ito tayo. Ito na po tayo. Tara, let's mga kabokals. Ito na sir, harap na Ayan. ng Borland. Fence na to, Borland na talaga. Hanggang doon daw yan. Ito Borland na to. Opo, itong front na, itong nandito na, itong ano na to, may fence na yan, Borland na to. Ayun, nasuro na. Etong nasuro na to, daan to papunta sa property. Pa rin po ito. Right of way. Right of way nung property ibibenta natin. Pero yung yung isa pa din doon, yung tinuro ko kanina. Kasi di naman ito pwedeng masarado. Ay, ito yun. Oo, yan ang labas niya.
Yun yung labas niya. Yung labas niya. Tinan mo, may bahay dito, may gate, diba? Oo. Kaya hindi nila pwede na ano, Oo nga. close to. Kasi, naka-ano yun. May lote. Ayan, lote yung mga kabukas sa kabakod na may gito. Wala palang bahay pero meron ng ano. Ganyan, dyan sa kanya. Sa kanya rin yun. Bahay niya. Ito po yung entrance natin. Ito hindi pa. Ito kasakop. Iba po ito. Yung sa may tricycle na yun, yun ang entrance. Ito po, buhat po sa may poste. Ito pa, 16, ano lang po ang frontage niya. Maliit po. Pero, 16 meters. 2 way pa rin. 16 meters ang lapad. Ang front. Ang front. Yung pinaka-frontage niya, 16 meters. Sakto lang talaga sa opening. Ito ang muhon. Ito. Ito ang entrada niya. Saka doon sa may gulong na yun. Yan. Ayun sa may payong mga kabukals. May payong na yun. Ano ba ang property ito? Ito na po ang property. Ito na. Yung, di ba nakikita natin sa mapa pag ganun. Oo. Pabuka. Pag ganun. Oo. Ito mga kabukals, so nasuro na po siya. Ito na po yung property mga kabukals. Ay tinitignan nyo. Ayan na po yung buong 1 hectare na isa-subdivide na property. So doon po tayo galing. Ayun, doon tayo galing yung kalsada doon. Ito yung Mohon mga kabukals, pinaka-frontage ng property, Mohon. Hanggang dito. Yan sa may payong na yan. Yan po yung pinaka-frontage, entrada ng buong property. Dito po yung isang kalsada pa na hindi pa naayos, pero kalsada pa po yan doon sa may kabila. So dalawa po yung po pwedeng gawin daan doon sa dinaanan namin, at saka dyan po palabas din po yan. Pero ano pa, susuruin pa po yan. So ito mga kabukals, so patag na patag, nakita nyo naman, sinusuro na nila. Hindi pa lang masuro lahat kasi may mga pananim pa. Pinapatapos pa siguro yan. Pero ito, ang ganda ng lupa, hindi maputik, matigas yung lupa mga kabukals. And ayun patag patag mga kabukals, ang ganda. So ito ay 1 hectare po. Ang minimum cut natin dito is 50 square meter residential lots po residential po tayo. Classification na talaga as residential na. Converted. Kasi nasa Santa Maria, Bulacan po tayo. So ang classification po kasi dito is residential na talaga. Zonal value po kasi dito is nasa 4,000. 4,000 na talaga ang Zonal value pa lang yun. zonal value. Siyempre, yung mga development, meron po pala tayo ditong concrete drainage. Yan. Saka yung main line ng kuryente. Yun po yung pinaka-inclusion niya. Main line ng tubig. Concrete na mga road ng bawat street. Ayan. Yun na mga kabukals. Yan. Yun po yung mga inclusion ng property na to. Saka yung muhon. Yan, may mga kung sa amin na po yung mga pagsusukat. Included na rin po yun. Ayan, so pagsusukat, muhon, included na po yun. Kalsada, drainage, linya ng kuryente, linya ng tubig. Yan, yun po yung mga package po na kasama po dito sa property na to. So ito hindi pa tapos suruin lahat mga kabukals, pero yan nga 1 hectare po yung kabuuan nung property. Ito yung tali na to. Yan. Ganun. Pag ganun siya. Ganun. So yan, susuruin pa naman lahat yan, ano. Pag ganun. Kasi nililinis kasi na para... Ito may tali na to, ito lang yung pinaka-entrada. Ito rin. Kalsada ata. Oo. Bagay hindi pa sila tapos magmuhon kasi, no. Hindi pa tapos magmuhon. Ayan mga kabukals, so bigyan ko lang po kayo ng pahapyaw na price list. Dito po ay meron tayong prime lot, 8,000 per square meter. Corner lot, 7,800 per square meter. Inner lot, 7,000 per square meter. Ulitin ko. Ayan mga kabukals, sa mga nagtatanong, ito po yung price list natin dito sa bagong property prime lot. Yung prime lot po, saan ba nakaposisyon ng prime lot natin? Siyempre malapit sa labasan mga kabukals. Sold na kasi. Ha? Sold na? Yes. Sold na mga kabukals, so prime lot. Sold. Pero Prime. inggitin ko lang kayo. Corner na lang.
Inggitin ko lang kayo mga kabukas. Ang price po ng prime lot natin is 8,000 per square meter. Kaya lang sold out na. Sa ano tayo? Sa corner lot meron pa. Meron pa tayo corner lot. Ayan. So dito tayo. Paunahan na lang. Most likely andito ang corner lot mga kabukas. So corner lot is 7,800 per square meter. And then yung inner lot is 7,000 per square meter. So minimum lahat po yan ay minimum cut 50 square meter per cut po. Pero pwede pong talikuran, pwede kayong kumuha ng apat, let's say apat talikuran para malaki po yung inyong makukuhang lote. Ayan. Pero ito po yung price list per 50 square meter minimum cut po itong nabanggit ko nito. And then ang ating pong reservation fee ay 6,000 per cut. 6,000 per cut, and then 34,000 po yung down payment na matitira. Total po natin down payment is 40,000 kasi less yung 6,000 na reservation fee. So 34,000 pa po yung matitira yung dapat bayaran para po ma-secure nyo talaga yung lote na inyong maibigan. Gano'ng katagal yung down payment 2 weeks po. So 2 weeks po after reservation yung down payment. ayan, 2 weeks mga kabukas ha. So upon reservation, kunyari nagbayad kayo ng 6,000 ngayon. From today, meron kayong 2 weeks para mabuo nyo yung 34,000 na down payment. Doon po sa isang lote ha. Ngayon, ita-times nyo lang po kung ilan lote po kukunin nyo. Let's say 4 na lote, times 4 lang po yon. Ayan. So again, ito po ay Barangay Balasing, Santa Maria, Bulacan. Malapit tayo sa Bagong Barrio Elementary School. Doon po sa mga familiar sa lugar na to. Patag, mga kabukas, patag na lugar. Dito, labas na Goyong. Goyong. Labas po ay Goyong. Tapos bypass na. Walter Mart, yan. Ayan. So malapit tayo sa Barangay Goyong ba yun? Barangay ba yun? Goyong, opo. Barangay Goyong. Tapos bypass. And mga kabukas, napapaligiran po tayo ng Borland. Ano to? Ito po, ang harapan, ang dito natin, Borland nga po, yung 45 hectares. Tapos yung, ito po, yung likodan natin na to, itong nakaharap dito sa property natin. Ayan. Extension po ng Moldex. Kaya ang Ayan. mga palibot dito ay mga developers. So yan no. Moldex. Development na mangyayari dito. So yan mga kabukas, pagdating po sa kalsada, wala po kayo po problemahin kasi nga napapalibutan po tayo ng mga developer. Ayan po, extension ng Moldex. And then ito po ay Borland housing developer po yan. So kung sa daan at daan lang din po, sigurado po gaganda po ang ating daanan dito. Kasi po, andyan yung mga developer, kailangan po nila ayusin yung kalsada para po mai-market din po nila yung kanilang mga housing. Ayan. And ito nga pong lugar na to ay very accessible, malapit po sa elementary school, malapit po to sa palengke ng Santa Maria. Oo. Malapit. Tsaka dyan, dito sa may palengke na yan. Malapit kayo sa Talipapa, tapos school. Kasi na to, Katmon. Katmon. Katmon yan. Ayan mga kabox, konting tumbling lang dyan sa may kawayan, tatumbling lang yung konti. Katmon. Hindi, Katmon, malapit tayo sa Katmon, Barangay Katmon. Ito pala yung kalsada, ito, yung nag-Y, yan ito pala yun. Ito yun. Ito yun, yung Y. Kasi ito yung nilalakaran natin ito. Road to, main road to. Andito tayo. Oo, main road to. Tapos yung may na yan, tali na yan. Ito yung papaganon. Ito yan. Ito. Ito. Yun. Ayun, mga kabukals yun. Ang maganda. Tinaman nakuha na agad lang lahat ng prime lot. Hanggang dito yun, nakuha. Mga kabukals, yung frontage na yan, mga prime lot. Ayan. Sold out na yan. Dito nakuha. Kasi itong may bahay na ito, nakakuha pala yung Nakakuha sila. Yung tapat nila, galing ano. Yun ang mga strategy. Mabilis ang desisyon. Mabilis ang desisyon. Hindi na sila lalayo. Ayan mga kabukals. Ayan ito mga kabukals sa Barangay Balasing, Santa Maria, Bulacan. Kaka-open lang na property. Magmadali na kayo, yung prime lot nga po ay na sold out na kaagad kasi napakaganda po na area. In just one day na opening. One day lang po na open. May mga nakaabang na kasi yan hindi pa siya for sale. May mga nakaabang na kaagad yan kaya mabilisan lang po talaga. Ayan. Napakalapit po kung kayo po ay empleyado. Ito po pwede nyo pong tirhan. Imbis na mangupahan po kayo, kung kayo po ay nangungupahan,
Ito pwede kayo kumuha rito. Very accessible po, makapagtatrabaho pa rin po kayo kahit malapit po ito sa ano sa daanan ng bus pa Maynila. May access diyan yung Pulong Buhangin kasi Pulong Buhangin. straight ahead lang yan. Labas yan, Pulong Buhangin Road na. Tapos yung hospital na bago dyan. Oo, yan. Meron po tayong public transport, may mga tricycle po dito. And lalo na kung meron kayong at least motorsiklo, ayan, and nagtatrabaho kayo sa Maynila, malapit lang kayo sa mga trabaho nyo. So yun, why rent when you can own, mga kabokal? So ito na, may chance po kayo. Minimum 50 square meter cut po. 40,000 down payment, 6,000 po doon ay reservation fee. Remaining 34,000 pwede nyo pong bayaran within 2 weeks from reservation. Ayan, so PM lang po kayo, mga kabokals, kung kayo po interesado para po ma-assist namin kayo. So ayan, mga kabokals, ito upon down payment mo ng 40,000 po, pwede na po kayo magtayo ng kahit bahay kubo. Basta removable structures lang po Ngayon, kung gusto niyo naman po magpa-concrete na kagad, at least 50% po ng TCP yung nabayaran niyo na, para po kayo po ay makapagpatayo na ng konkreto talaga na bahay. Pero kung wala pa naman po, upon down payment, kahit yung mga bahay-bahay kubo lang po, basta gawa po sa light materials, po pwede nyo na pong tirhan yung loting inyong mapipili. Ito po ay titulado, mga kabokals, legit na legit po tayo. Nakita nyo naman po yung ating kinuha sa San Rafael ay looking good na po. Unti-unti na po natin napapaganda. Ito, iisa lang po ang mga taong kausap natin dito doon sa San Rafael. Iisa lang po, sila rin po yan. Si Sir Eman Barrientos pa rin po ang nag-handle nito, mga kabokals. Yan. Yung po sa mga dati sa channel ko, na-interview na po natin si Sir Eman. Ayan, nakita nyo naman po yung kanyang mga explanation sa proseso po ng kanilang pagbebenta. Parehas lang po dito, mga kabokals. Diyan lang din po yan. Ayan, nakita nyo naman, maganda yung area, mga kabokals. Patag talaga. Din ito. Nasusuro na. Ayan, so sa mga inquiries po, yan, PM lang po kayo, Kabokals Farmer FB page para po ma-assist namin kayo. And doon po sa mga talagang interesado, ay maipo-forward po kayo ultimano kay Ate Glenda for further assistance. Ayan. Si Ate Glenda po ang agent natin dito. Ako po ay sub-agent niya. Kaya po pwede po kayo mag-PM sa akin, pwede rin po sa kanya. Ayan, mga kabokals. Yan, so hanggang dito na lang, mga kabokals. Maraming salamat sa inyong pagsama. At tayo po ay pupunta pa ng San Rafael. Sinadya lang namin ito ngayon po ay alas 6 ng umaga. Ayan, na sisikatan na ng araw yung aking malaporsilanang kutis. Morning sunlight. Ayan, maraming salamat sa lahat po ng mga solid kabokals, sa mga silent viewers ko po. Maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po na Sir Boyet. Sir, hello po, good morning. Ayan, mga kabokals, sa PM lang po kung kursunada nyo po area, napakaganda, mga kabokals. Residential area. Bakit pa kayo mangupahan kung ito may chance na po kayong makakuha ng sarili nyong lote na hulugan. Yan, hulugan, mga kabokals. Up to 5 years to pay po tayo. 5 years ba? 5 years to pay. Up to 5 years to pay po tayo, mga kabokals. So instead of renting, mga kabokals, invest nyo na po yung ibinabayad nyo sa inyong inuupa. Kung kayo po ay umuupa sa Maynila or sa Quezon City. Dito, mga kabokals, may chance po kayo na magkaroon ng sarili nyong lupa na matatayuan nyo po ng inyong dream house na talagang mapupunta na sa inyo, maipapamana nyo po sa inyong mga anak. Ayan, Barangay Balasing, Santa Maria, Bulacan. Malapit lang po tayo sa Maynila, malapit tayo sa Quezon City. Ayan. So again, ito po hulugan na lupa, pero nasa inyo po ang option kung anong klaseng bahay ang inyong ipagagawa. Sabi ko nga, kung kayo po ay nakapag-down payment pa lang, mga light materials lang po muna ang inyong pwedeng ipagawa. Ngayon, kung kayo po ay naka 50% na or na-cash nyo po, pwede nyo na po kayong magpagawa ng kahit na anong klaseng modelo ng bahay nyo. Wala pong restrictions, hindi po katulad sa mga subdivisions na may restrictions, may mga pattern po kayong dapat sundin. Dito po, freestyle po ang bahay na inyong po pwedeng ipagawa. So, imagine nyo po, mga kabokals, yung talagang dream house na inyong gustong itayo ay magagawa nyo po sa lugar na ito. Wala pong restrictions. Mailalabas nyo po inyong pagka-architect sa paggawa ng inyong sariling bahay na sa inyo na talaga at may pamamana nyo sa inyong mga anak. Ayan, so, ay mga kabokals, maraming salamat. Hanggang dito na lang po. Amazing na buhay.
Bye-bye!